So dumating na sa atin ngayon guys yung Tecno Megapad 2. Ito yung pinakabagong productivity or entertainment device tablet ni Tecno. So silipin natin siya kasabay ng Bluetooth keyboard na kasama na para talaga dito sa Megapad 2. So tignan muna natin yung ilan sa specs niya. So meron tayo ditong 11 inches na 90Hz na screen display. Meron tayo ditong built-in na study hub, so para sa mga students, 'di ba? And ito rin yung pinakaunang tablet ni Tecno na built na with HiOS. Meron tayo dito ang 6 plus 6 GB na RAM with 128 GB na internal storage. So upon opening the box, sasalubong na agad sa atin dito yung Tecno Megapad 2. Kasi mga natira na lang dito sa box, meron tayong documentations and warranty. Nandito yung ating charging brick and yung ating USB Type-A to Type-C cable. So habang inaantay natin mag-setup yung tablet, silipin na muna natin yung Bluetooth keyboard na kasama. So to be honest, hindi masyadong mataas yung expectation ko dito sa Bluetooth keyboard kasi kadalasan pag yung mga ganito is parang generic na Bluetooth keyboard lang. Alam niyo yun, yung mga nabibili sa Shopee tapos ni-rebrand lang. Pero buti na lang na-prove ako ni Tecno na mali. So hindi siya generic and may pagka-custom fit talaga siya. Kumbaga parang build talaga siya para dito sa Tecno Megapad 2. Maganda rin yung feel ng keyboard. Hindi siya parang cheap na Bluetooth keyboard lang. So may pagka-quality and may pagka-tactile yung feel niya. Yun nga lang hindi magnetic yung case. So talagang kailangan isalpak nyo pa mismo yung tablet sa kanya. Which is hindi naman ganun ka-big problem para sa akin. Pero something na kailangan lang siguro ninyong malaman. So nandito sa gilid niya yung power button and yung Type-C port pag i-charge nyo yung keyboard. Madali lang din i-pair yung keyboard unlike sa mga generic na minsan nagkakaproblema pa. And typing and sound test na muna tayo para matutukan na natin after yung tablet. So first try natin, 67 WPM. So medyo mababa siya kasi hindi ko pa masyadong gamay yung keyboard. Pero dito sa second test natin, dahil medyo na-feel ko na siya, medyo alam ko na yung reach ng daliri ko dito sa keyboard, ito yung ating second typing test. Nakakuha na tayo ng kahit papaano decent 81 words per minute. So, ibig sabihin lang nito guys, para sa akin talagang okay yung keyboard niya. Very usable, magagamit nyo sa mga nag-work from home, sa mga nag-encode. Wala kayong magiging problem dito kasi smooth yung feeling niya. So with that said, alisin na natin yung keyboard and tutukan na natin ano ba yung specs and ano bang meron dito sa Tecno Megapad 2. So yung nabanggit ko kanina, meron tayo ditong 128 GB na internal storage. Yung CPU natin is MT8 781 or mas kilala sa tinatawag natin na MediaTek Helio G99 processor. Yung physical RAM natin is 6GB pero pwede kayo mag-add ng up to 6GB ulit na virtual RAM. Meron tayong 8 megapixel na front and rear camera and yung battery capacity natin is 8,200 mAh. So decent battery, yun nga lang hanggang 18 watts lang yung kanyang charging speed. Pagdating naman ngayon sa display, meron tayo ditong 11-inch 2.5K na IPS display. So hindi siya OLED guys, hindi siya AMOLED. So normal IPS display yung meron dito sa Megapad 2. Pero para sa akin naman, maganda-ganda na rin yung quality niya. Also, supported din niya ang Widevine Level 1. So, pag nanonood kayo sa Netflix ng mga movie and series, capable siya ng high definition. So, meron siya ditong 550 nits na peak brightness. So, pagdating sa indoor work, siguradong wala kayong magiging problema. Actually, even outdoor naman, for sure, makikita nyo pa rin yung screen niya. Yun nga lang, pag talagang tirik yung araw, dun kayo magkakaroon ng konting problema. And yung refresh rate natin, yung highest na capable siya is up to 90Hz. Looking naman dito sa kanyang bezels, hindi siya ganun kanipis pero hindi rin naman siya ganun kakapal. Parang typical sa mga tablets na lumalabas ngayon. So ganun siya. And pantay-pantay naman siya sa lahat ng sides. And kung mapapansin nyo din, yung kanyang front-facing camera nandito sa parang may right side ng tablet. So parang binild talaga yung tablet na to para maging landscape mode. So para sa mga kids, para sa mga students na may online class or even para sa mga nag-work from home, maganda yung pagkapwesto ng camera.
Pagdating naman dito sa build and design niya, no, sobrang nipis lang niya guys and sobrang gaan. So good news din kasi hindi siya fingerprint magnet and yung kanyang camera modules nandito lang sa pinakadulo sa upper left side. Meron tayong dalawang speaker dito sa taas. Sa right side, meron tayong power button, volume buttons, microphone, SIM tray, and yung ating one tap button. So guys, pwede kayong maglagay ng SIM card and pwede rin kayong magdagdag ng micro SD card. Sa baba naman, dalawang speaker ulit. So yes guys, quad speaker tayo plus yung USB Type-C port. And speaking of speakers, ito yung kanyang sound quality. With your smile, like the sunshine. Ngayon pagdating naman dito sa performance niya, nagtry ako ng 60 minutes or 1 hour na CPU throttling test and maganda-ganda yung result niya. Walang sign ng pag-overheat, hindi rin siya nag-dip to yellow or to red. So, expect nyo na magiging okay talaga yung thermals niya even na tuloy-tuloy nyo siyang gamitin, very good yung kanyang temperature. Pagdating naman ngayon dito sa Antutu benchmark, nakakuha tayo ng 564,655 points which is sa standard ngayon, I think madami sa inyo na mabababaan sa score na to pero remember lang guys na hindi naman to minarket as a gaming tablet so more on a productivity tablet, 'di ba? Sa 3D bench naman is nakakuha tayo ng best loop score na 407, lowest natin 404, giving us a 99.3% na stability. So mas napatibay nito yung proof na hindi siya basta-basta na mag-overheat or magbababa yung performance niya. So based dito guys, ang pinaka strong suit or pinaka nagagawa nitong tablet na to is more on basic task, multitasking, 'di ba? For online class, for work from home. So nagtry ako dito sa kanya mag-split screen and okay naman siya, 'di ba? Hindi naman naglalag. So pwede niyo i-adjust yung size, like for example, mas gusto niyo yung isa mas malaki, gusto niyo yung isa mas maliit. So pwede niyo gawin, pwede niyo din gawing pantay. Pwede rin kayo mag-play ng YouTube habang may ginagawa kayo na iba. Pwede niyo palakihin yung screen habang nag-scroll kayo. So ayun. Another highlight lang din pala dito ni Tecno, may mga learning apps siya na naka-pre-install. So ibig sabihin, hindi niyo na siya i-download. Pagkakuha nyo dito sa Megapad 2 is nakalagay na agad siya dito sa tablet. So like for example, itong Learn App application. So may mga activities kayong pwede magawa sa kanya. May mga games din, 'di ba? May mga lessons, may mga audiobooks din na naka-ready. So pwede siya pambata kasi may mga bedtime stories, meron din mga lessons na parang educational para sa mga teenagers. So kung napanood nyo yung Toy Story 5, parang nare-remind ako dito kay Lilipad, 'di ba? Another application na included is itong Hi Tutor. So, para siyang tutor para sa mga elementary students. So, pwede kayong pumili from grade 1 to grade 6 lessons. Then, magja-generate siya ng parang custom program para sa ginawa nyo or sinet up ninyo. Yun nga lang, to be honest, hindi ko pa alam kung gaano siya magiging ganun ka-useful. So, comment down below kung merong nakatry na sa inyo, merong currently na nagtatry. So, para alam din ng iba yung experience dito. Although, nabanggit ko kanina na hindi siya gaming tablet, hindi siya marketed as a gaming tablet, pero sigurado ko may mga bibili pa rin sa inyo dito and magta-try ng games. So dagdag ko na rin yung part na to para may idea kayo. So pagdating sa Mobile Legends, okay na okay siya. Umaabot tayo dito 60 FPS, yun na yung maximum na capable yung graphic settings niya. Wala tayong 90 FPS or I think yun yung ultra. Kinakaya naman ng tablet, even may mga clash, walang lag, okay na okay, hindi ako nagkakaroon ng mga FPS drops. Yun nga lang sabi ko nga, 60 FPS lang siya. Next game naman natin is Call of Duty Mobile. So dito yung ating graphical settings, pwede nating ilagay to medium and yung frame rate, yung pinasagad natin is yung max. Unang napansin ko, wala ata tayo ditong gyroscope. So, malaking problem to para sa mga FPS gamers, lalo na sa mga tablet gamer. Kasi, alam ko talagang gagamitin nyo yung gyroscope, lalo na sa ganito kalaki na screen. Pero, kung fingers lang yung ginagamit mo, I think medyo mas hindi ka naman magkakaroon ng problema. So, maabot pa rin tayo dito ng 60 FPS. May mga konting dips lang ako na napapansin sa performance. Pero, pwede nyo yan bawasan, ibaba nyo lang sa low yung ating graphic quality. So para sa akin lang kung talagang competitive ka and gusto mo talaga yung pinaka-lag free, smooth free, and pinaka the best experience kung Call of Duty yung gagawin mo, hindi ito yung tablet na para sa'yo. Pero kung casual gamer ka lang, in-enjoy mo lang, gusto mo lang maglaro sa mas malaking screen compared sa phone na ginagamit mo, masasatisfy ka naman dito.
So ngayon pagdating naman dito sa presyo, so meron tayong dalawang variant, meron tayo dito 6128 and 8256. So yung available colors din pala, meron tayong space gray, light green, and cosmic orange. Both available sa 128 and sa 256 GB variant. And price natin para sa 128 GB is 16,799 on sale. So nakalagay dito 21,999 yung ating SRP price. Yung Cosmic Orange naman is 19,499 with the SRP talaga na 26,999. And ang maganda dito, napansin ko dito sa baba, meron tayong add-on deal. Diba? So pag ang kinuha nyo yung 8256 variant, 8256 GB variant, so actually even pala yung 6128 GB, meron tayong zero add-on fee, or 'di ba? Para dito sa Bluetooth keyboard na worth 1,999. So ayan guys, yung ating unboxing and review para dito sa Tecno Megapad 2 and dito sa Bluetooth keyboard na kasama. So para sa inyo, sulit ba to? Okay ba siya bilhin? Nakabili ka na ba? Or nagpaplano ka bang bumili? Comment your thoughts down below para mapag-usapan natin.